Morning sa inyo ulit. At ngayon ay sisikapin kong maging malinaw, maging maayos ulit yung aking tuturo sa inyo dahil medyo na diretso ko yung pagtuturo ko kanina sa college at medyo nakaramdam ng pagod kaya hindi ko masyadong bibilisan ngayon para na rin sa mas mapagbubulay-bulayan natin yung ating pag-aaralan. So, nandun pa rin tayo sa utterance gifts or yung tinatawag ng vocal gifts or gifts of utterance. Kaya tayo medyo nagtatagal sa category na ito ng gifts of the Spirit dahil sa ito yung kadalasang nag-manifest sa believers gathering. Every time na tayo ay mag-gather for worship, for prayer meeting, ay talagang ang gifts of the Holy Spirit sa category ng utterance gifts ay ito yung talagang madalas mag-manifest. At ito ang dahilan kung bakit maraming hindi pagkakaunawaan sa usapin na ito dahil sa nagmamanifest yung gifts of the Spirit na kulang sa kaalaman yung magpipreside ng meeting at maging yung mga attendees sa believers meeting natin. At ang gifts of the Spirit kasi pwedeng mag-manifest kahit na hindi ka pa matured spiritually. Kahit na hindi nakikita sa'yo yung fruit of the Spirit, pwedeng mag-manifest ang gifts of the Spirit. Kaya nga hindi dapat maging basihan ang operation ng gifts of the Spirit bilang hindi pwedeng maging basihan o sukatan ng maturity ng isang believer o ng isang kahit leader. Hindi ibig sabihin na siya ay nagagamit sa operation ng gifts of the Spirit ay matured na siya. Hindi. Kasi kahit immature ka, pwede kang daluyan ng banal na Espiritu at gamitin ka niya sa gift. Gift nga niya eh. Hindi siya naghahanap ng qualification kung kanino niya ito ipapa-manifest. Lalo na kung ang leader, yung presider ay talagang puspos lagi siya ng banal na Espiritu tapos mayroong hunger and thirst sa mga attendees to experience the Holy Spirit, mas may chance na mag-move ang Holy Spirit through His gifts. At madalas pag nangyari yon sa ating prayer meeting, utterance gifts or vocal gifts yung nagmamanifest. So, na-topic na natin yung isang vocal gifts which is prophecy. Ngayon naman itatalakayin natin yung different kinds of tongues. Babasahin natin muli 1 Corinthians chapter 12 verse 7. 1 Corinthians 12:7, ang sabi niya, "But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all." Tandaan po natin lagi yon, once na nag-manifest ang gifts of the Spirit, dapat ito ay for the benefits of all. Kailangan hindi lang iisa ang nakinabang. Kaya nga pinapaiwas niya sa atin kung walang interpretation yung gift of tongues na nag-ooperate, ay wag na lang niyang ituloy kasi siya lang yung ma-edify. Hindi ma-edify ang lahat. Kaya ang purpose ng operation ng gifts of the Spirit is for the edification of all. Verse 8, "For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually
as He wills. So yung pagdidistribute niya ito, o yung kung sino yung gusto niyang gamitin na present sa believers meeting, ay ayon sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Hindi ayon sa kagustuhan natin or kagustuhan ng leader natin. Ito ay ayon sa kagustuhan ng Banal na Espiritu. At minsan kahit na ayaw ng leader ng isang attendee ay gagamitin ng Holy Spirit dahil kilala niya yung member na yun na present, ay walang magagawa yung leader kung yun talaga ang pinili ng Espiritu Santo sa pagkakataon na yun. So, hindi ito ayon sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Actually, naalala ko yung isang church na natinan ko, nung sa tuwing kami magpi-prayer meeting every Friday, ay madalas mag-manifest ang gifts of the Spirit. Hindi lang utterance gifts, pati revelation gifts. At sabi niya, nakikita raw niya sa amin ang operation or manifestation ng gifts of the Spirit. Sa bawat isa sa amin, iba-iba raw yung nakikita niya. And then yung mga iba, meron daw siyang discern sa kapatiran na yun na magfo-flow siya o mag-move siya sa power gifts. So ang ginawa niya, meron siyang mga module, bawat gift, the 9 gifts of the Spirit, meron siyang module kung papaano or anything na gusto mong malaman about the gift ay nandoon. So ang ginawa niya, dinistribute niya sa amin. O ikaw, Brother Paul, kasi nagmo-move ka sa word of knowledge. So ito, pag-aralan mo to. O sister, ikaw sa word of wisdom, pag-aralan mo to. O ikaw sa nag-discern ko sa gift of faith ka. O ito sa'yo. So anong nangyayari? Ang kinalabasan ng nangyaring yon ay siya yung nag-distribute sa amin. Siya ang nag-distribute ng gift. Pero dito, sabi niya, distributing to each one individually as He wills. Ang magdi-distribute ay ang Holy Spirit. Kasi yung sinabi niyang desire the best gifts. Mapupuntahan din natin yung desire the best gifts. Ang best gift sa 9 gifts of the Spirit na ito, ang best gift ay yung kung anong gift ang magmamanifest na tumpak sa pangailangan ng tao. So, ibig sabihin dito, ang siyam na ito, potential na maging best gift. At ang pinapadesire ni Apostle Paul ay yung gamitin ka ng Holy Spirit sa isang particular service na kung saan ang paggamit niya sa iyo ay matutugunan ang mga pangangailangan ng tao. At kung ano ang nag-manifest sa time na yon, yun ang best gift. So pag sinabi ang desire the best gift, ang ibig sabihin, i-desire mo na gamitin ka ng Lord na tugunan ang kasalukuyang pangangailangan ng tao. Kung ang pangangailangan ng tao sa time na yon ay edification, comfort, or exhortation, then the best gift na magmamanifest ay the gift of prophecy. So kung ang kailangan sa meeting na yon ay kagalingan, dahil halos lahat siguro ng umattend ay may sakit, so ang best gift na pwedeng mag-manifest sa time na yon ay gifts of healings. Anuhin nila ang prophecy kung ang kailangan nila ay kagalingan? Maliban lang kung mayroong operation ng word of knowledge tapos na-detect ng Holy Spirit, tapos ni-reveal niya sa isang attendee, so yan ay word of knowledge. And then, i-deliver niya yung word of knowledge through prophecy. At ang laman ng prophecy ay may mga umattend na may sakit. Pwedeng ganon. Pero, all in all, ang best gift pa rin na nag-manifest is the gift of healings. Dahil yun ang pinakaugat ng need ng mga dumalo. Okay, so, maging careful tayo dito na baka tayo na mismo yung nag-distribute ng gift sa mga kasama nating nagpi-prayer meeting. Hindi. Just allow the Holy Spirit. Actually, hindi rin tama na i-expect mo na
eksakto kung anong gift ang magmamanifest. Hindi natin trabaho yon. Mag-gather tayo, mag-meet tayo for the purpose of worshiping God, for the purpose of ministering unto Him. And then, kung anong gusto niya, hayaan natin siya. Huwag natin pilitin na mag-manifest ang prophecy dahil sa nararamdaman mo kailangan ng prophecy sa time na yon. Hindi mo pwedeng pilitin na mag-manifest ang gifts of healings na mag-manifest sa time na yon. It is as the Spirit wills. Hindi natin kontrolado yon. Basta ang trabaho natin, minister unto the Lord, and then hayaan natin siya. Bigyan natin siya ng pagkakataon na gawin niya yung gusto niyang gawin at hindi doon sa gusto lang natin mangyari. Kasi minsan parang naka-program na, ngayon sa gabing ito mag-gather tayo, ang mangyayari ay madidiscern natin ang mga present na demons na nandito. So para bang pinipili na natin kaagad kung anong klaseng gift ang magmamanifest as we gather. Hindi, hayaan lang natin kung anong gusto niyang gawin. Yun lang, hayaan natin siya. Hindi natin pwedeng i-direct. Hindi pwedeng tayo maging director ng isang believers meeting. Okay, so, ang gift of tongues or different kinds of tongues, minsan parang ang dating nito sa mga manifest sa kanila yung gift na ito, ang dating sa kanila ay bakit parang mas nai-emphasize siya ng masigit sa iba. Pero sa totoo lang hindi. Pero kung ganito ang dating sa atin na parang nai-emphasize siya lagi, may mga ilang dahilan kung bakit nabibigyan ng emphasis lagi ang gift of tongues. At ito yung mga ilang kadahilanan kung bakit parang mas nagkakaroon ng maraming emphasis yung gift of tongues or the gift of different kinds of tongues. Una, na dahilan kung bakit ganito yung dating na parang nai-emphasize lagi ang gift of tongues. Una, kasi we are often questioned about tongues and are therefore drawn into discussions about tongues. Kaya akala natin nabibigyan ng mas maraming emphasis kasi nga ina-address natin yung mga katanungan tungkol sa gift na ito. Dahil kung hindi nabigyan ng malinaw na kasagutan yung gift na ito ay, siyempre, kung hindi malinaw yung kaalaman mo sa gift na ito, hindi magiging malinaw yung operation niya. Magiging kagaya natin yung Corinthian Church. Ang dami mistake ang Corinthian Church at hindi natin masisisi yun kasi baby church pa yun. So, at saka yung background nila, nadadala nila sa operation of the gifts of the Spirit, yung mga background nila. O kaya nga ang isang halimbawa, espiritista. Ang isang espiritista, pagka na-born again yan, at hindi pa siya nadi-disciple, tapos naka-attend siya sa kung saan nag-ooperate ang gifts of the Spirit. Abay, hindi pa niya alam i-control ang kanyang sarili. At hindi pa niya alam makipag-flow sa Holy Spirit. So, pagka na-sense niya yung sinyalis na andyan na ang pagkilos ng banal na Espiritu, makikipag-flow siya ayon sa kung paano siya nakikipag-flow sa evil spirit dati. O, kaya sabi ni Apostle Paul, ang sinumang ginagabay ng banal na Espiritu, hindi yan sasabihing isinusumpa kita, Panginoon. Kasi ganun ang nangyayari sa mga ibang Corinthians na nung sila ay nagpapagamit sa masamang espiritu, ginagamit ng Espiritu Santo ang kanilang bibig para isumpa ang Panginoon. At yung mga converted na ito, hindi pa sila masyadong nadi-disciple, nakaka-attend sa believers meeting. So hindi mo rin sila masisi kasi pag nakipag-flow sila sa Holy Spirit, ay naaayon sa kung paano sila makipag-flow sa masamang espiritu. Kaya ang daming instructions si Apostle Paul sa kanila para ayusin. Hindi niya pinagbawalan. Hindi ibig sabihin na mayroong error ay ayaw na natin sa tama. Hindi. Nagbigay siya ng maraming instructions para
makapag-flow sila ng maayos. Ang iba nga sa kanila ay hindi maayos yung kanilang relationship sa asawa nila. At ang daming immorality na nangyayari sa kanila sa church. Pero matindi ang paggamit ng Holy Spirit sa kanila sa gifts of the Spirit. Kaya nga kung ang isang believer ay ginagamit ng Lord sa iba't ibang klase ng gifts of the Spirit, ay hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawang masama. Dahil ang Corinthian church mismo ay immoral sila. Kalahin mo immoral, pero regular nagmamanifest yung gifts of the Spirit. So it's possible. It's possible na ngayon, pwede kang maging homosexual at pwede kang daluyan ng banal na Espiritu at gamitin ka niya. At kung nangyari yun, hindi ibig sabihin na tama yung ginagawa mo. O pwede kang magkaroon ng affair ngayon sa ibang lalaki, sa ibang babae. At pag umattend ka ng believers meeting, pwede kang daluyan ng banal na Espiritu, magagamit ka niya sa isa sa mga gifts. O pag nangyari yun, hindi ibig sabihin na tinutolerate ng Lord yung ginagawa mong masama. So, hindi pagpapakita ng maturity, hindi pagpapakita ng maturity yung paggamit ng Holy Spirit sa atin. Talagang gustong-gusto niya na iparanas ang kanyang presensya. At mas maganda dyan kung sumasabay yung maturity natin sa fruit of the Spirit, sumasabay. Kasi darating ang time na hindi na tayo kapanipaniwala. Hindi na sila maniniwala sa mga revelation sa atin kung alam na nila yung buhay natin. So dapat sasabay siya. Sa iba, mabilisan. Sa mga iba, proseso talaga. It takes time. Pero at least makikita mo may changes. At least may makikita kang pagbabago. Hindi man siya biglaan. Pero at least mayroong pagbabago. Pangalawa, kung bakit parang ang dating ina-emphasize natin lagi ang gift of tongues, speaking in tongues is the initial physical evidence when people are baptized in the Holy Spirit. Kasi nga, ito nga kasi yung initial Masasabi ng isang believer na napuspos siya ng Espiritu Santo kasi may initial evidence. Hindi mo pwedeng sabihin na napuspos ka na walang evidence. May evidence. At ang initial evidence na ikaw ay talagang napuspos ng banal na Espiritu, you will speak in tongues. That's the initial evidence, physical evidence na napuspos ka ng banal na Espiritu. Hanggat hindi nangyari yon, hanggat hindi ka nag-speak in other tongues, hindi ka napuspos. Pupuspusin ka sana siguro. Pero hindi na natuloy kasi nag-resist ka na mag-speak in other tongues. Nag-withdraw ka. Then pangatlo, speaking in tongues in public assembly is the most frequently manifested gift of the Spirit. Kaya na-emphasize siya kasi when it comes to public service, believers meeting hindi yung crusade or yung service na kung saan pwedeng umattend ng kahit sino. Ito ay believers lang. Ang mga invited, yung mga believers lang talaga. Mas nag-gather ang believers, talagang isa sa mga magmamanifest yan is the different kinds of tongues. Kaya, syempre, mabibigyan mo ulit ng time yon at emphasis sa time na yon kasi nagmamanifest nga every time na mag-gather ang believers. So, ang dating tuloy ay mas nabibigyan natin ito ng panahon at kuminsan parang extreme na tayo ayon sa paningin nila. Pero hindi naman. Pang-apat, speaking in tongues and interpretation of tongues are distinctive to the church age. Kaya parang na-emphasize lagi kasi nga, dito yung mapagpapakilanlan ng isang tunay na church. Kasi sa Book of Acts, nag-start ang church, Acts chapter 2, they were filled with the Spirit and they spoke with tongues. So, sa Old Testament, nagkaroon ng manifestation ng gift of the word of wisdom, word of knowledge, special faith, gifts of healings, working of miracles, even prophecy, discerning of spirits. Nagmanifest yan sa Old Testament. Pero hindi nagmanifest ang gift of tongues and interpretation of tongues. Sa church lang. Sa church lang nagmanifest ang gift of tongues. Even Jesus Christ, sa kanyang ministry, nagmanifest yung mga ibang gifts, word of wisdom, word of knowledge, prophecy, nagmanifest ang mga yan. Gifts of healings,
working of miracles. Nag-manifest yan sa ministry ni Jesus Christ, pero hindi nag-manifest sa kanya ang gift of tongues at interpretation of tongues. Sa church lang talaga. At dahil dito, ang dating tuloy, parang extreme tayo sa subject na ito. Pero hindi. Talagang sadyang ganun ang dating kasi ito nga ang distinction kung ano ang tunay na church. New Testament church. And then, number 5 is, hindi, 4 lang pala. Hindi, tama, 5. The 5th reason why it seems that tayo ay na-emphasize natin yung gift of tongues so much that Paul gave prominence to tongues. One reason he did was that then, just as now, speaking in tongues was widely misunderstood. Kaya, parang na-emphasize natin lagi kasi nga, yung pag-correct ni Apostle Paul sa kanila ay mas marami yung pag-correct niya sa different kinds of tongues compared to the other gifts. So, kaya ganun. Sa church, ganun din. Madalas mag-manifest, so madalas may error. Kaya lumalabas na parang na-emphasize natin ng masigit pa sa iba. Pero tumutugon lang tayo sa kasalukuyang pangailangan spiritually. Yan. So, different kinds of tongues is supernatural utterance by the Holy Spirit. Supernatural utterance by the Holy Spirit in languages never learned by the speaker, nor understood by the speaker, nor necessarily always understood by the hearer. Speaking in tongues has nothing whatsoever to do with linguistic ability. It has nothing to do with the mind or the intellect of man. It is a vocal miracle of the Holy Spirit. Yan ay excerpt sa sulat ni Kenneth Hagin about the gifts of the Spirit. So, hindi raw ito pinag-aaralan. Walang connection ito sa pagkakaroon ng maraming lingwahe. Although may mga times na yung lingwahe o yung salita na nire-release ng isang ginagamit ng Holy Spirit to speak in other tongues, yung kanyang mga binabanggit na salita sometimes ay sa iba ay naiintindihan niya sa ibang lingwahe niya. Nangyari nga doon sa pinakauna, di ba, sa Book of Acts, nagtaka yung mga tao kasi ang binabanggit, ang sinasambit ng mga napuspos ng Banal na Espiritu ay yung lingwahe nila. Pero hindi alam ng mga pinuspos na lingwahe pala nila yon. So, mayroon nga ako nabasang testimony. Sa isang believers meeting ng, I think, mga American yon, may naka-attend na malayo siya sa Lord. Backslider siya. German siya. And then sa believers meeting na naatinan niya, binibigyan nila ng way ang Holy Spirit to move through His gifts. And then nag-manifest ang different kinds of tongues doon sa isang nag-attend. So, hinayaan lang niya na ang Holy Spirit gamitin siya, and then yung sinasabi niya na hindi niya naiintindihan at walang ibang nakakaintindi doon sa German ay naiintindihan niya pala. Napakalinaw para sa kanya yung dating ng sinasabi ng isang ginagamit ng Lord sa gift of tongues. Sometimes meron yon. At dahil naiintindihan niya yung sinasabi niya, sa pagkakataon na yon, kahit walang interpreter, okay lang na ituloy-tuloy niya kasi mayroong nakakaintindi ng kanyang sinabi. At pagkatapos niyang nagsabi, para sa kanya, that is a speaking in other tongues, pero para sa isang tao na naka-attend ay malinaw na yun yung lingwahe niya at ang mensahe ay kailangan niyang mag-repent. So after ng gift of tongues na yun na nag-operate, nag-repent yung German. So pwede, may mga ganun. Pero hindi laging ganun may mga special move lang ang Holy Spirit sa tulad ng mga ganun. Na dapat hindi siya dapat nagpatuloy kasi walang interpreter. Ngayon, siguro, nilid na lang Lord siya kasi pwede namang, ang instruction naman ng Bible,
Yung isa na nagpe-pray in other tongues, pray that he may interpret. O siguro sa pagpapatuloy niya, he is praying na ma-interpret niya yon, pero naiintindihan na pala ng isang nag-attend doon. At ang purpose lang ng Lord siguro sa time na yon ay kunin yung attention ng German na ito. So let's say, nanambalik siya sa Lord through the operation of different kinds of tongues. Oo. Mas matindi. Kapag bibigyan natin ng way ang supernatural, maraming magandang mangyayari sa ating church. And then, so sinan natin yung 1 Corinthians 14:13. Dahil nabanggit ko na rin lang ito. 1 Corinthians 14:13. Sabi niya, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. Kung hindi ka sure, kung halimbawa, ginamit ka ng Lord as He wills, as the Spirit wills, sa different kinds of tongues, kung hindi ka sure na mayroong present na makakapag-interpret ng iyong tongues, then you must pray. You must pray that you may interpret. So yan, pakiramdaman yan. Pakiramdaman, halimbawa, biglang nag-speak in other tongues yung isang attendee, and then na-discern naman, o na-sense naman ng presider na ito ay as the Spirit wills. So dapat, although walang interpreter na nandoon na talagang alam na sa church na ito ay regular ginagamit ng Holy Spirit to interpret. Kagaya sa yung church na sinasabi ko sa inyo, naatinan ko, yung isa doon ay very close sa akin at alam kong sa tuwing mayroong operation ng gift of tongues, mayroon siya laging interpretation. Pero minsan ay hindi na niya sinasabi para mayroong chance yung iba na magamit din ng Lord. Pero once na mayroong operation ng gift of tongues, napaka-sensitive ng kanyang spirit, pipikit lang ng mata niyan, kuha na niya ang interpretation. So well-developed yung faith niya doon kasi it takes faith eh. Sinabi sa Romans chapter 12, it takes faith to flow with the Holy Spirit. So, ang presider ay bibigyan niya ng chance yung nagsasalita para siya mismo ay makuha niya yung interpretation dahil walang present na mag-i-interpret. Ngayon, kung 30 minutes na siya halimbawa nagsasalita, wala pa rin interpretation, talagang walang makakapag-interpret. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul na let him keep silent na lang. Kasi sayang yung 30 minutes. Yung 30 minutes, pag ang nagsalita doon ay naiintindihan, marami na natutunan yung mga umaten. Pero dahil hindi nila naiintindihan, 30 minutes na, speaking in tongues, yung nagsasalita, edified na yun. 30 minutes na yun, lakas na ng spirit nun. Pero siya lang ang nagbe-benefit. Ang mga iba, walang nakukuha. So pag ganon, 30 minutes na, imposible na kalooban pa ng Holy Spirit na magpatuloy siya. O maaring sa kanya, may distraction siguro kaya hindi nakukuha yung interpretation. Kasi may mga times na gagamitin ka ng Holy Spirit sa gift of tongues at kung hindi ka sana distracted, makukuha mo yung interpretation. Pero dahil sa distracted ka, lalo pag distracted ka emotionally, o umattend ka ng believers meeting, ginamit ka ng Holy Spirit to pray in other tongues, speak in other tongues. Tapos broken ka sa time na yon. Mahirap maging sensitive sa spirit. Mahirap i-discern, mahirap ma-spiritually sense yung nais ng Espiritu Santo. Kasi distracted ka sa sa emotional problem mo. Or family problem, or maaaring financial problem. Pag distracted kasi yung isang believer, mahirapan siyang makuha yung interpretation. So maaaring ganun. Kaya 30 minutes na, hindi pa rin niya makuha-kuha yung interpretation, at wala namang interpreter na present, common sense. Tumigil ka na lang. Walang nangyayari sa church as a whole kung ikaw ay hindi titigil. So, huwag mo nang ipilit yon.
Kasi kung talagang may interpretation yan, ayon sa aking obserbasyon at personal experience, pagka talagang may interpretation, 3 minutes maximum, kuha na. Alam mo na kaagad. Ngayon, may mga ibang umaabot ng 5 to 10 minutes na nag-speak in tongues bago lumabas ang interpretation. Wala naman siguro masama kung gano'n, basta may interpretation. Pero sa akin, pag lumagpas na yun ng 10 minutes, kailangan tumigil ito. Kulit. Kailangan tumigil ito. Kung talagang may interpretation yan, mayroon na. So, kailangan talagang magkaroon ng wisdom sa operation ng gifts of the Spirit. Okay, I am convinced, sabi ni Kenneth Hagin, I am convinced that all believers, as the Spirit wills, can interpret their prayers. They may never be used, however, to interpret tongues in a church service because one use of interpretation of tongues is for private benefit. Yung binasa natin na let him pray that he may interpret. And another use of interpretation of tongues is for public ministry. So ang kanyang sinasabi dito ay sa'yo, as an individual, magpipray ka in other tongues, it is scriptural for you to pray that you may interpret yung tongues, yung personal tongues mo, yung ikaw mismo nagpipray in other tongues. It is scriptural that you can pray that you may interpret. At sometimes, kailangan natin. Hindi lagi there are times sa ating spiritual life na kailangan natin ma-interpret yung ating pinagpipray. Pero kung hindi man natin ito ma-interpret, it's okay. At least na-edify mo ang spirit mo. Pero pag may interpretation sana ito, ay hindi lang spirit ang naliwanagan. Kaisipan mo, maliliwanagan din. At siyempre, pag naliwanagan ng kaisipan mo, di, may kapayapaan ka. Ganun pala yung pinagpipray ko. So you can interpret your prayer in tongues. Kahit solo ka. Pero hindi ibig sabihin na nangyayari sa'yo yun ay pwede ka nang gamitin ng Lord publicly to interpret tongues. Pero I believe kapag lagi mong ginagawa yon, you are praying to God that you can interpret your own tongues. Ako ay naniniwala na nahasa yung faith mo at possible na ikaw ay daluyan ng banal na espiritu to interpret the different kinds of other people. Yung practice mo, personal, private, ay pwedeng maging training mo, preparation mo, para gamitin ka ng Lord in public. Hanggang sa magaya mo yung sinasabi ko sa iyo na kapatiran na every time na nakakarinig siya ng gift of tongues, yung manifestation as the Spirit wills, every time na makarinig siya ng ganon, ang bilis niyang makuha ang interpretation. At ayon sa aking interview sa kanya, dahil noon ay baguhan pa ako sa ganito, may mga katanungan ako sa kanya at natuto ako sa mga sagot niya kasi sabi niya, sometimes hindi ko alam kung anong sasabihin ko, but the unction, sabi niya, the anointing, the signal to interpret is there, sabi niya. Pero actually, hindi ko alam sasabihin ko. Nung sinasabi niya yon, napapanganga ako kasi ganun pala. Akala ko, pag nag-operate yung interpretation of tongues, akala ko kumpleto yun na binibigay ng Lord sa kanya, nasasabihin niya. Pero hindi pala. I need to act by faith, sabi niya. Basta nandun na yung unction, sabi niya, para lang feeling na magpa-prophecy ka, sabi niya. And then, the moment you open your mouth, sabi niya, and then dire-diretso na, sabi niya. Ganun pala. Pero sometimes, sabi niya, may mga specific word na i-reveal ng Lord sa akin at minsan ito ay bigla na lamang sasagi sa aking isip and then if i-filter ko yun, sabi niya, imposibleng manggagaling kay Satanas ito. At kapag na-convince siya na galing ito sa Lord and then magpa-prophecy siya na nasa isip niya yung word na yon, once na siya nag-start mag-prophecy, dire-diretso na. Yun na yung naging interpretation ng gift of tongues. For example, the word vision, biglang magpa-flash sa akin, sabi niya, and then magpa-prophecy na ako na nasa aking isip yung word na vision, and then out of that word, sabi niya, mabubuo ng maraming sentences.
Yun na pala yung interpretation ng tongues. Interpretation nga, di ba? Hindi siya translation. It's possible na maging mahaba yung kanyang gift of tongues, pero ang kanyang interpretation ay maikli lang. At napapahaba once na nabibuild na yung confidence na nag-i-interpret. Pero pag hindi pa na-build yung confidence niya, syempre nag-aalangan pa yan. So hindi siya makapag salita ng marami. So, and then, si Howard Carter, mayroon siyang sinabi dito, si Howard Carter ay magaling din siyang teacher when it comes to the gifts of the Spirit. So, ang sabi niya, we must not forget that speaking in other tongues is not only an initial evidence or sign of the Holy Spirit's indwelling, but it is also an experience for the rest of one's life to assist in the worship of God. It is a flowing stream that should never dry up. He will enrich but will enrich your spiritual life, sabi niya. So, ang speaking in other tongues, sabi niya, ay hindi lang to one-time experience nung ikaw ay napuspos, unang napuspos ng banal na Espiritu, sabi niya, kundi dapat i-assist niya ang iyong devotion, yung worship mo sa Lord. Okay, so next point, yung 1 Corinthians 14:29, 1 Corinthians 14:29, ang sabi niya, let the prophets speak 2 or 3. So may comment si Kenneth Hagin. Sabi niya, there may be more prophets who could speak in the assembly. But in any one particular service, this verse says only 2 or 3 of them should do the talking. Kasi ito ay specific direction and specific instructions sa isang believers meeting na hanggang 2 hanggang 3 lang ang pwede magsalita na propeta with revelation, prophecy with revelation. Pero sa mga simple gift of prophecy, pwedeng mas marami pa. At depende na yun kung yung sinasabi doon sa gift of prophecy ay pare-parehas na lang, di mas magandang patigilin na lang yung mga susunod pa kung pare-parehas lang din pala. Pero kung magkakaiba, and yet very comforting and edifying yung dating, okay, pagbigyan natin sila. At syempre, sinasaalang-alang din natin yung oras. Lalo na kung kayo o ang mga umattend ay uuwi pa ng malalayong lugar. Okay lang sana kung malapit lang yung bahay. O may usapan na doon na lang matulog sa lugar na yon. Lalo na kung may curfew sa lugar nila. So, isasaalang-alang mo yun. Alam naman ng Holy Spirit yun. At halata naman kung ang moving ng Holy Spirit ay as He is directing the service, then may mga times na talagang hindi mamamalayan yun. Hindi mamamalayan na 4, 5, 6 na oras na pala kayo doon. Wala man lang naging aware sa oras. Pwede, nangyayari yan. Pero hindi lagi Kasi kung lagi nang ganon, pagbabawalan na yung mga umaattend, hindi napapayagan ng magulang yan. Minsan mangyari, okay. Or minsan 2, okay. Pero kung Wednesday nangyari, Friday nangyari, Sunday nangyari, hindi na tama yun. O yung sinasabi ko ulit, may church na mag-i-start sila ng 9 a.m. service nila, and then kailangan daw pagbigyan ang moving ng Holy Spirit sa Sunday school. Ang tagal ng Sunday school hanggang sa mag-start na yung service nila ng 11:30. Natatapos sila 2 or 3. Galit na yung mga asawa ng mga babaeng nag-attend. Walang magluto sa bahay nila. Inaasahan sila magluluto. Inaasahan pupunta pa sila ng palengke after nila makipag-service. Yung mga bata na pinayagan, tapos 3 p.m., umuwi, hindi pa kumakain, galit yung mga magulang. Hindi na sila naka-attend tuloy sa mga susunod na. So, ang mga nakakatagal lang sa kanila, yung mga may kalayaan sa buhay, na walang nagbabawal sa kanila. Ang iba sa kanila, naging martir na lang. Kahit ano na sabihin ng asawa, sige. Dahil akala nila yung ginagawa nila ay kalooban ng banal na Espiritu. Sayang yung commitment.
Okay, so, ito, isulat nyo to. Prophecy is equivalent to tongues and interpretation. Prophecy is equivalent to tongues and interpretation. Kasi ganito yan. Once na nag-operate yung different kinds of tongues, tapos in-interpret ng interpreter or siya mismo nag-interpret, yun ay prophecy. Kasi, alimbawa, nag-speak in tongues ako, and then may nag-interpret. Then, madalas pag in-interpret yan, ang sabi ng Panginoon ganito, ganyan. Ang sabi ng Banal na Espiritu ganito, ganyan. Then, yan ay prophecy. Kaya pag pinagsama mo ang gift of tongues sa interpretation of tongues, that is equal to prophecy. Parang ganito, no? Ang 1,000 peso bill ay magkaiba sa dalawang 500 peso bills. Iba yung 500 sa 1,000, di ba? Iba yung 1,000 sa 500. Pero, pag dalawang 500, bagamat hindi siya 1,000 peso bill, yung value is equal to 1,000 pesos. Pero magkaiba sila. Iba ang 1,000 peso bill, iba ang 500 peso bills. Pero yung dalawang 500 peso bills equal to 1,000. Parang ganun siya. Prophecy, parang 1,000. And then yung gift of tongues and interpretation of tongues, parang dalawang 500. Yung value, parehas. Okay? So, gift of tongues and interpretation of tongues equals prophecy. Dito sa 1 Corinthians 14:19, 1 Corinthians 14:19, yung sabi ni Paul dito, I had rather speak 5 words with my understanding. Okay. Gusto kong ma-emphasize yan na sinabi ni Apostle Paul yan, hindi para maliitin ang gift of tongues. Hindi. Hindi niya sinabi yan para maliitin ang gift of tongues. Sabi niya, I rather speak 5 words with my understanding. Maraming nagko-quote ng verse na yan na para atakihin ang gift of tongues, para ibaba yung value ng gift of tongues. Mali. Sabi niya, I had rather speak 5 words with my understanding, that my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. Ang kanyang point lang ay ilagay sa ayos. Wala tayong minamalit na gift dito. Ang mali kapag wala sa ayos. Kasi pag nasa ayos, yung value ng gift of tongues at value ng prophecy, interpretation of tongues, pare-parehas lang. Walang mas mahalaga kaysa sa iba. Hindi. Kagaya ng sa akin, experience ko, pag ako uma-attend ng mga believers meeting, kasi iba-iba sa iba't ibang church, may mga talagang walang knowledge, gifts of the Spirit. So, ang naging resulta nito, walang chance ang Holy Spirit na mag-move. So, sila ay ignorant pagdating sa gifts of the Spirit. Sabi ng 1 Corinthians 12, sa bandang una tayo, sabi niya, be not ignorant. When it comes to the gifts of the Spirit, be not ignorant. Ang mga iba naman is extreme sila. Hindi pa nag-move ang Holy Spirit, pipilitan na nilang mag-move ang Holy Spirit. So, ganito. Para may lugar ang lahat. Pwede tayong mag-speak in other tongues. The personal speaking in other tongues. Pwede tayong mag-speak in tongues sa public service kung mararamdaman mo na almost everyone is praying in other tongues. So may mga times na gano'n. Maaring ang worship leader or ang preacher nag-lead siya ng worship, and then nag-break forth speaking in other tongues, and then everyone is flowing with him. So kung may ganun nangyayari, everyone is flowing in one direction, then you can pray in tongues publicly. Pero once naramdaman mong nag-subside na, huwag kang mag-agaw pansin. Kasi may mga ganun napapansin ko, tumigil na yung song leader, tumigil na yung preacher,
Tumigil na yung mga iba, siya tuloy-tuloy pa rin siya at ang pansin ang attention ng mga iba nasa kanya na. That's wrong. Makiramdam ka. Makiramdam ka sa kasama mo sa loob ng church. Hindi pwedeng ipilit mo mag-speak in other tongues din. At sasabihin mong may interpretation ito kasi. Hindi. Wala na sa unity yung nangyayari. Wala na sa tamang flow yung nangyayari pag ganon. Hindi na moving ng Holy Spirit yun. Moving mo na yun. O, masisira yung flow ng service. Masisira yung anticipation ng mga members na makatanggap sa Espiritu Santo pag ganon. So, nakaka-distract na yun. So, ngayon, punta tayo sa interpretation of tongues. So, kung meron pa kayong mga katanungan about the gift of tongues, iparating nyo lang sa akin. Kasi, kumbaga, nakabisado ko rin ito dahil sa, madalas akong gamitin ng Lord sa gifts na ito, sa category na ito. And then, nung ako ay binata pa lang, naobserbahan ko na yung operation nito. So, alam ko na yung mga tama at mali pagdating sa operation ng gifts of the Spirit sa category ng vocal gifts. So, ngayon sa interpretation of tongues, dahil kakapusin tayo ng oras, the gift of interpretation of tongues is the least gift of all the gifts of the Spirit. Why? Yun muna akong husgahan. Baka sabihin nyo, sabi ni Pastor, walang mas malaga sa istas, I-explain ko kung bakit ko sinabi yan. The gift of interpretation of tongues is the least gift of all the gifts of the Spirit because it depends upon another gift. Different kinds of tongues in order to operate, depende siya sa gift of tongues. Siyempre, walang interpretation kung walang gift of tongues, di ba? So, hindi pwede mag-operate ka agad ng interpretation of tongues na wala naman siyang i-interpret. So, sa area na yon, least yung interpretation of tongues kasi hindi siya makapag-operate kung hindi pa nag-operate yung gift of tongues. Ayan. So the purpose of the gift of interpretation of tongues is to render the gift of tongues understandable to the hearers so that the whole church, as well as the one who gave the utterance in an unknown tongue, may know what has been said and may be edified thereby. Paul said, greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. So, mas nakakalamang yung nagpa-prophecy kaysa doon sa nag-i-speak in other tongues. Except na may interpretation. Parehas lang pag may interpretation. Kasi nga, sabi natin, gift of tongues plus interpretation of tongues equals prophecy. Pero kung walang interpretation, siyempre, mas mataas. Mas nakakalamang yung nagpa-prophecy. Kasi doon sa nag-speak in tongues. Okay, ito, makakatulong to sa pag-flow ninyo. Sabi ni Kenneth Hagin, all these gifts, the utterance gifts, all these gifts operate by faith. But it takes more faith to operate in the gift of prophecy than tongues or interpretation of tongues. That is because those who operate in the gift of tongues and interpretation of tongues have another person to lean on to complete the utterance. The person with the gift of tongues can lean on the one with the gift of interpretation of tongues, and vice versa. However, the one who has the gift of prophecy must have enough faith just to start giving what he has received. Tama naman. Kailangan mo ng mas malaking faith na mag-prophecy kaysa doon sa mag-interpret at doon sa mag-speak in tongues kasi itong dalawang ito, interpretation of tongues, gift of tongues, nagdidependihan sila sa isa't isa.
Kaya okay lang na mag-speak in tongues siya kasi dumedepende naman siya, may mag-i-interpret naman. At doon sa mag-i-interpret, at least, makukuha yung revelation dito kasi i-interpret ko lang naman niya as the Spirit wills. So nagdidepende yan sila sa isa't isa. While prophecy, wala kang pagdidependehan. Solo siya. So it takes more faith to start. Okay, sa akin, talagang nabugbog ako sa paggamit ng Lord sa prophecy, lalo pag ako'y nasa ibang church. Kasi pag nasa ibang lugar ka, mas malaki yung expectation ng tao sa'yo kaysa doon sa lagi mong kasama. Kasi parang parang sa swimming pool, nung bago ka mag-swimming doon sa pool, hinawakan mo yung tubig, malamig. Pero nung ikaw ay nag-dive na, tapos nung matagal-tagal ka na doon sa tubig, wala na yung lamig. Pero para sa bago na magda-dive, maramdaman pa niya yung lamig. Ganun din sa atin. Kung medyo matagal-tagal na tayo nagsama-sama, yung expectation natin ay parang bumababa yung level kasi nagkakasama na tayo, nagkakakilala na tayo. Pero once na meron tayong in-invite na hindi nyo pa ganong kakilala, yung expectation nyo tumataas. Kaya ako nararanasan ko yun. Pag sa Overcomer, parang normal lang na kwentuhan pag magtuturo ako. Pero pag ako napunta sa ibang lugar, hindi ka pa tinatawag, random mo na yung mga tao. They're expecting something na from God. At mararamdaman mo parang gusto mo na mag-preach. Kasi ready na yung heart ng mga tao. Hindi katulad sa matagal mo ng mga kasama, makatanggap man sila o hindi, wala lang silang pakialam. Importante, nagkita-kita kayo. parang ganun. So, pag ako'y nasa labas, hindi ibinibigay ng Lord sa akin ang kompletong salita na ipaprophecy ko. Sometimes wala. But the anointing to prophesy nandoon. In the moment na binuksan ko ang aking bibig to prophesy, dire-diretso na yan. Hindi mo nga mapigilan eh. Masyadong mabilis. Yung paglabas ng salita, masyadong mabilis. At halatang-halata na hindi talaga ikaw nagsasalita. Ginamit lang yung vocal cord. Ang point ko pa rin doon, it takes faith. Kung wala kang faith, walang prophecy na lalabas. Ganun din sa gift of tongues. Nandoon yung urge. Nandoon yung paghihimok ng Espiritu Santo to speak in other tongues, pero wala kang faith na gawin. So, hindi nagpo-flow ang anointing kasi wala kang faith na gawin. And then, pag mayroon nag-speak in tongues, gift of tongues, nandoon yung desire na i-interpret. Pero dahil sa wala kang faith to do it, wala tuloy interpretation. Minsan nangyayari, pagka mayroong gift of tongues na nag-ooperate, ako pinagbibigyan ko yung mga iba. Pero, mga 10 seconds nagsasalita yung gift na nag-ooperate na gift of tongues, 10 seconds, alam ko na, ang gustong iparating ng Panginoon. Walang na-construct na na sentence, pero alam ko na kaagad kung anong gusto iparating ng Lord. Pero, binibigyan ko na chance yung mga iba. And then sila din pala, dumidepende sa akin. So, nangyari, na-miss namin. Napalampas namin yung nais iparating ng Lord. Kasi mali yun. Kapag nasa iyo yung unction to do it, just do it. Basta buksan mo yung bibig mo, basta sabihin mo, and then the Lord will give you the exact words na dapat iparating. It takes faith. Pag walang faith, hindi. Walang mangyayari. Sayang yung message na gusto iparating ng Lord. Okay. Pagka nagkaroon ng error, halimbawa, magulo yung operation ng gifts of the Spirit. Hindi naman sa laging pagkakataon na magulo yung order, hindi naman ibig sabihin na sumasawsaw ang masamang espiritu. May mga times na ganon, pero hindi naman sa lahat ng panahon ay ganon. Sadyang
talagang hindi pa alam makipag-flow ng bawat isa, especially the presider of the meeting. Kaya nga, ang magpipreside ng prayer meeting or any kind of believers meeting, dapat equip siya sa operation ng gifts of the Spirit kasi magmamanifest at magmamanifest yan. Yung vocal gifts, the utterance gifts. Sayang yung chance na magamit tayo ng Lord at maiparating yung edification, exhortation, and comfort sa mga nag-attend. Asahan mo yan. Asahan natin yan kasi yan talaga ang church. Once na nag-gather yan, makikilala mo ang tunay na church kasi nandun yung manifestation ng utterance gifts, the vocal gifts. Meron prophecy yan, may gift of tongues and interpretation tongues yan. Mayroong pagkilos talaga ang Espiritu Santo. Kasi siyang director natin eh. Ang Holy Spirit, siya ang director ng church. Siya ang magda-direct ng service. Okay? So, sadyang hindi lang equip ang church na makipag-flow. Kaya may mga error. Pero sabi pa rin niya dito sa 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion. Alam niyo ba ang ganda-gandang ang ganda-gandang pagmasdan at ang ganda-gandang balik-balikan yung nangyaring moving ng Holy Spirit sa isang believers meeting. So, imaginein mo, ganda nag-worship kami tapos may nag-speak in other tongues, and then maya-maya mayroong nag-interpret, and then maya-maya may nag-prophecy, mayroon siyang order. Ang gandang balik-balikan yon. And then babalikan mo yung mga mensahe na naiparating through prophecy or through the interpretation of tongues. Ang ganda, sarap balikan. Yung naranasan mo na kung merong spiritual sensation sa time na yon, dahil mararamdaman mo talaga na masisense mo ang presensya ng Holy Spirit pagka nagmumove tayo sa gifts of the Spirit. So, ang ganda ng pakiramdam. Nakakatanggal ng burden. Yung naramdaman mong yun na tanggal ang burden, pag ito binalikan mo, yung mga prophecy, mararanasan mo ulit yung naranasan mo during the service. Yan ang kagandahan ng na-expose ka sa moving of the Holy Spirit. Mayroon kang pandagdag kalakasan para hindi ka mahila ng Satanas pabalik sa dati mong buhay. Okay, may 5 minutes pa. 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion. And then verse 40, and sabi niya, let all things be done decently and in order. So yan lagi ang ating goal. Once na tayo ay nag-gather sa isang believers meeting, and then desiring the gifts of the Spirit to operate, then hindi dapat mawawala yung ating goal na God is not the author of confusion. He's the God of order. Let all things be done decently and in order. Yung mga iba kasi, hindi nila na pipigilan ang kanilang emosyon. Kaya imbis na mag-speak in other tongues lang sila, kung ano-anong mga physical expression pa nilang ginagawa. Kaya, hindi ma-detect ng mga nandoon ang interpretation kasi yung attention nakukuha doon sa physical expression ng isang pinupuspos ng banal na espiritu at physical expression ng isang ginagamit ng Lord sa gift of tongues. Kasi pwede ka naman magsalita in other tongues na relax kaysa sinasabay mo pa ng gumaganon-ganon ka pa na nanginginig ka na gumaganon-ganon ka pa. Bakit kailangan mo pang gawin yon? So huwag niyong pairalin ng pagiging emotional ninyo once na kayo ay ginagamit na ng Lord kasi nakaka-distract. Mahirap mag-concentrate para kunin sa banal na espiritu yung interpretation o yung prophecy. Imbis na mag-speak in tongues lang sana, ginawan pa niya ng drama ang dating. Nilalagyan pa niya ng melody na ang dating parang nagmamakaawa, parang galit. Control your emotion para hindi masagwa yung dating ng speaking in tongues ninyo.
Control your emotion. Natural, mararamdaman mo emotionally and physically, mararamdaman mo talaga ang Espiritu Santo. Pero you need to control para para disente yung dating. Ay, hindi mo kailangan manginig para iparamdam mo lang sa mga tao na Espiritu Santo nga ang gumagamit sa iyo. Hindi mo kailangan manginig, hindi mo kailangan sumayaw-sayaw pa ng mga nakaka-distract na steps na kung ano-no. Okay, so sa panghuli, sometimes dahil pagod tayo physically and mentally, mahirap i-detect kung yung kumikilos ay Espiritu Santo or another spirit. At although sometimes Espiritu Santo ang kumikilos dahil sa pagod tayo, yung judgment natin parang hindi si Lord. Mahirap. Kaya napakalaga na prepared tayo mentally and physically once na tayo ay pupunta sa isang believers meeting. Ngayon, kung ikaw ay talagang pagod, gusto mo lang talagang mag-attend, then wag mong ipilit na gamitin ka ng Lord to interpret or to prophesy. Wag mong ipilit. Maging available ka lang in case na ikaw ang gagamitin ng Lord. Pero mo ipilit kasi out of tune ka eh. Pagod ka mentally, pagod ka physically. Mahirap maging sensitive sa spirit pag ganun eh. Wala tayong magagawa kasi nandito nga tayo we are in this earthen vessel. Hindi tayo Superman. Hindi tayo superhero. Pag pagod physically and mentally, damay yung pagiging spiritually sensitive mo. Hindi ka makapag-concentrate. The moment na pikit mo yung mata mo para i-detect yung nais ng Lord, baka diretso sa tulog. Na-observean ko yun na maraming beses sa mga gathering na napuntahan ko. Wala ka talagang magawa. Akala mo nag-i-intercede, nakaganyan siya, nakaluhod siya, yung kanyang ulo nandun sa semento, akala mo nag-i-intercede. And then, halata kasi yung bandang pang-upo niya ay gumagano na ganyan. So, gumigewang-gewang ng ganyan. So, ibig sabihin, tulog. Affected yung ating spiritual sensitivity kapag pagod tayo mentally, physically, and sometimes troubled tayo emotionally. So, we need to prepare. Okay, so dito muna tayo magtatapos sa lesson 9. Hopefully, matatapos natin to kasi tapos na natin yung utterance gifts. Then next is the revelation gifts. At bahala na kung hanggang saan tayo matatapos. So you're blessed.